Kumpiyansa si Coach Tauka na mahina sa opensa si Sakuragi kaya si Fukuda ang pinagbantay niya dito. Dahil busy sa kakadaldaw si Sakuragi kay Fukuda ay hindi niya namalaya na paparating na sa kanya ang bola kaya tinamaan siya sa mukha. Napunta sa Ryunan ang bola. Ngunit habang nagsiset sila ng kanilang offense iba ay nakasteal si Miyagi. Nauna si Sakuragi para sa pass break kaya ibinigay niya agad ang bola. Matapos niyang masalo ang bola ay sandali itong huminto na ipinagtaka ng lahat. Nagsagawa ito ng jump shot sa ilalim ng basket. Gulat na gulat ang lahat sa ginawa ni Sakuragi dahil ilang araw lang ang nakalilipas mula nung nakalaban nila ang kainan ay hindi nito magawa ang ganong klase ng jump shot. Nalusutin ni Uzumi ang depensa ni Akagi. Ngunit hinabol niya ang tira nito kaya siya nagmintes. Balak pa sanang kunin ni Uzumi ang offensive rebound ngunit naunahan siya ni Sakuragi na kinalawit ang rebound. Nakita niya si Miyagi na humihingi ng bola kaya agad niya itong ibinigay. Ngunit sa sobrang lakas ng pasa niya ay hindi nasalo ni Miyagi kaya tinamaan ang isang press. Balik sa Ryunan ang bola. Nung napunta ang bola kay Fukuda ay sumenya si Sendo ng isang isolation. Nagmistulang nag one-on-one si Fukuda at Sakuragi. Mabilis na nalusutin ni Fukuda si Sakuragi at nag-drive patungong basket. Ngunit nakagawa ng paraan si Mitsui para mapigilan siya. Natawagan si Fukuda ng offensive foul. Dahil inuuna pa ni Sakuragi ang pakikipagdaldalan kay Fukuda ay na-steal ang bola sa kanya. Nagsagawa ng pass break ang Ryunan. Hindi sumuko si Miyagi at pinigilan niyang makapuntos ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang chase down block. Subalit muling napunta sa Ryunan ang bola. Nalibre na sana sa ilalim si Fukuda mula sa isang magandang pasa. Mabuti na lang at nagawa yung mapigilan ni Sakuragi. Sa kasamaang palad ay tinamaan ang kanyang kinabukasan. Nag-drive si Mitsui patungong basket mula sa screen ni Akagi. Subalit nasupalpal siya ni Uzumi. Nagyabang pa ito at sinabing kahit kailan daw ay hindi sila maghahari sa ilalim ng basket. Hindi naman yun nagustuhan ng Shohoko at ni Akagi. Sinubukang makapuntos ni Akagi laban kay Uzumi. Nung makalusot siya mula dito ay binigyan siya ni Uzumi ng isang hard foul. Masama ang naging bagsak ni Akagi. Nabigyan siya ng 2 free throws. Subalit parehong mintis yun. Rebound ng Ryunan. Mabilis na tumakbo si Fukuda para sa isang pass break. Hinabol yun ni Sakuragi. Nagtagumpay si Sakuragi na mapigilan ang tira ni Fukuda ngunit nakuha pa rin niya ang offensive rebound. Napakagat niya sa kanyang fake si Sakuragi. Nagawa niyang may pasok ang kanyang tira at may kasama pang foul mula kay Sakuragi. Pasok ang kanyang bonus free throw. Nakagawa naman ng turnover si Akagi. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kakampi dahil bihira siyang makagawa ng ganong klaseng pagkakamali. Muling ibinigay ng mga kakampi niya ang bola kay Akagi sa ilalim. Nagdalawang isip na siya nakalabanan si Uzumi dahil nag-aalala siya sa kanyang injury. Dahil sa labis niyang pag-iisip sa kanyang injury ay pinanghihinaan na siya ng loob at nawawala ng kumpiyansa. Hanggang sa maputukan na siya ng shot clock violation. Sasamantalahin ni Coach Tauka ang pagkakataon kaya inatasan niya ang kanyang player na ibigay lagi kay Uzumi ang bola. Nag-aalala na si Mitsui sa ikinikilos ni Akagi. Naging sunod-sunod na ang puntos ni Uzumi sa ilalim ng basket. Unti-unti na lumalaki ang kalamangan ng Ryunan. Nilamon lang niya ng buo si Akagi sa ilalim. Inatasan ni Mitsui si Kogure na tumawag ng timeout dahil may problema daw yata si Akagi. Sinabi naman ni Maki na matapos mapabagsak ni Uzumi si Akagi ay nasira na ang laro nito dahil sa pag-aalala niya sa kanyang injury. Ginamit naman ni Sakuragi ang kanyang ipinagbabawal na teknik kaya sumablay ang bonus free throw ni Uzumi. Sa pag-inbound ni Mitsui ay na-steal ni Sendo ang bola. Agad nilang ibinigay kay Uzumi. Libreng-libre ito sa ilalim dahil nakaligtaan siyang bantayan ni Akagi. Wala nang nagawa si Sakuragi dahil siguradong dakdak na yon para kay Uzumi kaya sinabayan na niya ito sa ere at matagumpay niya itong napigilan. Pareho silang bagsak sa sahig. Mabilis na tumayo si Sakuragi ngunit may naramdaman siyang kirot sa kanyang likuran. Sinabi niya kay Uzumi na hindi siya maghahari sa ilalim ng basket hanggat nandun siya. Parehong mintis ang kanyang free throw ngunit nakakuha ng follow-up shot si Sendo dahil sa hindi pag-box out ni Akagi. Hindi na nakatiis si Mitsui sa kanyang nakikita kaya kinumpronten na niya si Akagi. Tumawag naman ng timeout si Kogure. Dahil wala si Coach Anzai ay dito na sila nagsimulang mag-away-away. Dahil wala daw ganang maglaro si Gori ay nagpresente na lang si Sakuragi na siya na ang bahala sa lahat dahil wala na daw silang ibang aasahan. Nag-aalala na ang lahat dahil sa nangyayari sa kanilang team. Dito na nagsimulang gisingin ni Akagi ang kanyang sarili.
Ayon kay Akagi ay masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan ng team kung matatalo lang sila dito. Maya-maya pa ay natigilan si Akagi nung nilapitan siya ni Sakuragi. Nang walang ano-ano'y binigyan siya nito ng headbutt. Bagsak ito sa upuan. Sinabi ni Sakuragi na wag silang mag-alala dahil hindi daw ito tao at maya-maya lang ay gising na ito. Ilang sandali nga ay nagising na ang gorilla na galit na galit. Binanatan nito si Sakuragi. Bagsak sa sahig ang gago. Bumalik na sa court ang dalawa na parehong may bukol. Muli silang hinamon ni Uzumi. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagsimula ng mag-init ang dalawa. Ibinigay ni Sakuragi ang bola kay Akagi sa ilalim. Sinubukan niyang puwersahin si Uzumi kaya napatumban niya ito. Nalibre siya para sana sa isang gorilla dump. Subalit mula sa likod ay nasupalpal siya ni Sendo. Napunta kay Sakuragi ang bola at sinubukan niya itong idakdak. Ngunit pinigilan siya ni Uzumi at napabagsak siya nito. Natawagan ng foul si Bakulaw. Matagal na nanatili sa sahig si Sakuragi. Tinanong naman ni Rokawa kung buhay pa daw ba ito. Nag-alala na si Haruko sa kanya. Nakatayo na si Sakuragi at hindi man lang niya ininda ang ginawa ni Bakulaw sa kanya. Nabigyan ng 2 free throws si Sakuragi dahil sa foul ni Uzumi. Pumasok ang unang tira niya. Ngunit mintis ang pangalawa. Nakuha naman ni Rokawa ang rebound. Sinubukang makapuntos ni Rokawa. Ngunit sinabayan siya ni Uzumi at Sendo. Ibinigay niya ang bola kay Akagi na nollie sa ilalim at nagsagawa ng isang gorilla dump. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nalusutin ni Fukuda si Sakuragi. Nag-drive siya patungong basket at nagsagawa ng 2-pointer. Ngunit supalpal ang inabot niya kay Akagi. Dito na tumawag ng timeout si Coach Tauka. Inatasan niya si Fukuda na siya ang gagawa ng puntos para sa kanila. Lalo naman siyang ginanahan dahil pinagkatiwalaan siya ng kanyang coach. Sa attempt niya ng kanyang 2-pointer ay bahagyang nasupalpal ni Sakuragi ang kanyang shot attempt. Nagmintis ito ngunit nakuha niya ang offensive rebound sabay tira ulit para sa kanyang 2 points. 10 na ang kalamangan ng Ryunan. Gumawa naman ng kanyang sariling 2-point shot si Akagi. Sa kabila naman ay si Fukuda na naman ang Komamada. Tagumpay ang 3-pointer ni Mitsui para sa Shohoko. Ngunit hindi talaga nila mapigilan si Fukuda. Dahil sa galing na ipinapakita niya ay pangalan niya ang isinisigaw ng mga tao. Nagsimula ng maasar si Sakuragi. Sinabihan naman ni Rokawa si Sakuragi na minamaliit ng Ryunan at ni Fukuda ang kanyang depensa. Persigido si Sakuragi na pigilan si Fukuda. Ngunit hindi niya mabasa ang galaw nito kaya muli nalusutin ang kanyang depensa. Nag-drive si Fukuda patungong basket para sa isang layup. Galit na si Sakuragi dahil wala talaga siyang magawa para pigilan si Fukuda. Gusto sana niyang bawian si Fukuda subalit na steal sa kanya ang bola. Nagsagawa ng pass break si Sendo at Fukuda. Si Rokawa at Sakuragi ang humabol sa kanila. Ibinigay ni Sendo kay Fukuda ang bola para sa isang alley-oop. Sumabay si Sakuragi para pigilan siya. Ngunit matagumpay na naidakdak ni Fukuda ang bola sa harap ni Sakuragi. Sa paglanding niya ay nadulas ito at bumagsak sa mga upuan. Nag-celebrate ang Big 3 ng Ryunan. Sinabihan ni Fukuda si Sakuragi na siya ang mas magaling sa kanilang dalawa at hindi daw siya nito kaya. Humingi ng timeout ang referee dahil dumudugo ang noo ni Sakuragi. Tahimik siyang bumalik patungo sa kanilang bench. Habang ginagamot ni Ayako si Sakuragi ay nakita nito ang panginginig ni Sakuragi dahil sa pagkapahiya at sobrang galit. Ramdam ni Ayako ang nararamdaman ni Sakuragi sa mga oras na iyon. Gusto sana siyang kamustahin ni Haruko ngunit pinigilan siya ni Ayako dahil hindi iyon ang tamang oras. Sinabi naman ni Mito na ito na siguro ang pinakamalaking kahihiyan na nangyari sa buhay ng kanilang kaibigan. Sa pagpapatuloy ng laro ay si Mitsui na ang bomb ante kay Fukuda. Harap-harapan niyang inagawan ito ng bola. Agad niya itong ibinigay kay Miyagi. Na ibinigay naman niya kay Rokawa. Nasa maganda na siyang posisyon para makapuntos ngunit ipinasa niya ang bola kay Mitsui. Matagumpay naman niyang naipasok ang kanyang 3-pointer. Nagtaka naman ang taga-kainan at Shoyo sa ginawa ni Rokawa dahil kung gugustuhin daw niyang makapuntos ay magagawa niya yon, ngunit mas pinili niyang ipasa na lang ang bola. Nakasteal pa si Miyagi at nakagawa ng isang layup. Baba sa 7 ang lamang ng Ryunan. Binawi naman agad yon ni Sendo sa pamamagitan ng kanyang fade-away shot. 15 seconds na lang sa first half. Papaubos na ang oras pero na kay Akagi pa rin ang bola. Hiningi ni Mitsui ang bola na agad ibinigay ni Akagi. Napakagat niya sa kanyang fake si Fukuda sabay step back 3-pointer. Pasok ang tira ni Mitsui. 6 na lang ang lamang ng Ryunan. Natapos ang first half sa score na 32-26.